Nagbayad ako ng 259 pesos para sa motor registration, isang halaga na sulit para sa legal na paggamit ng motor sa nation. Umabot ng halos 1 oras ang buong proseso dito sa Medellin LTO dahil may pila rin pero manageable naman kung may tiyaga ka dito. Ngayon, pag-usapan na natin ang total na nagastos ko para magkaroon ka ng idea kung magkano ang ilalaan nito. Ang vlog na to ay gabay para sa bawat rider, lalo na sa mga first time na gustong matuto sa tamang order. Sa simpleng hakbang, malayo ang mararating mo basta't disiplinado ka at sumusunod sa tamang proseso. Kaya kung may balak kang magre-register ngayong 2026, sundin mo lang itong flow at makikita mo madali lang pala kung alam mo ang tamang gawin at proseso. Yo, kumusta mga kamotor ko? Samahan niyo ako sa bago na namang adventure. Ready na ba kayo sa bagong biyahe? Tayo na't mag-explore. So mga kamotor ko, ang vlog natin ngayon ay tungkol sa paano nga ba ang proseso sa pagre-rehistro ng ating motorsiklo. Gusto mo bang malaman? Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na to. Kung akala mo hassle ang motor registration ngayong taon, teka lang at may sikreto akong ibabahagi sa dulo ng biyahe ko, kaya tutok ka lang dito. Huwag kang bibitaw dahil sulit ang bawat segundo ng kwento ko. Samahan mo akong bumiyahe dito sa Cebu at tuklasin kung paanong mabilis at tipid ang proseso. Kahit pangkaraniwan man, gagawin nating kakaiba ang bawat galaw ko. Kahit hapon akong bumiyahe papuntang Smoke Emission Center, dala ang motor at kumpiyansa ako sa sarili kong lakad. Habang umaandar ang makina, dama ko ang hangin na parang nagsasabing magiging maayos na ang lahat ng hakbang ay matupad. Maraming pagpipilian na emission center dito sa Cebu, pero dumiritso ako dito sa Subangdak, Mandawi City. Dahil 4 ang available doon, kaya alam kong may chance akong matapos agad at ako'y kampante. Pagdating ko roon, agad akong nagtanong kung saan may bakante. Buti na lang may staff dito na mabait at agad akong tinuro sa lugar na hindi naabala at hindi na mainip ng matagal sa pila. Kaya sinunod ko ang payo nila at dumiretso ako sa pinakalikod na area. At dito nga, walang masyadong tao kaya mabilis akong naasikaso ng walang problema. Inihanda ko agad ang aking mga dokumento bago ako tawagin para pagdating ng oras, wala na akong hahagilapin at kakalimutan sa gitna ng gawain. Ang ORCR at authorization ng aking plate number ay nasa kamay ko. Kahit temporary pa ang plaka, kumpleto ako kaya walang dapat ipangamba sa process na ito. Nang naibigay ko na ang aking papeles, agad nilang inaasikaso ang aking motor sa testing area. Professional ang mga galaw nila kaya ramdam kong maayos ang sistema. Nilagyan nila ng aparato ang tambutso ng motor ko para sukatin ang usok. Nakaandar na ang makina, umaasang pasado ito habang tahimik akong naghihintay dito sa sulok. Ilang minuto lang ang lumipas, kinuhanan nila ng litrato ang motor ko kasama ang emission personnel. Dokumentado ang proseso kaya kampante ako sa resulta nito. Hindi nagtagal, lumabas agad ang resulta ng test at doon ko napatunayan na mabilis talaga ang serbisyo kung maayos ang proseso at walang stress. Binayaran ko lang sa halagang 450 pesos para sa smoke emission test. Para sa bilis at convenience, sulit na sulit ang bayad dahil they do their best. Umabot lang na 15 minuto ang buong proseso, kaya kung swerte ka at makatsimpo ka na walang tao, hindi ka magtatagal sa pila at tuloy-tuloy ang progreso. Ang napili kong emission center ay Nikki Pollution Test ko. Isa itong patunay na may mga kumpanya pa ring maaasahan sa ganitong serbisyo. Sa smoke emission test nila dito ay may listahan sila ng presyo. Sa truck ay 700 pesos, sa utility ay 500 pesos at sa motorcycle ay 450 pesos. Kung magpa-smoke emission test kayo dito, may idea na kayo kung magkano ang magastos. Matapos ang emission test, dumiretso naman ako sa susunod na requirements. Ang sunod kong ginawa ay kumuha ng CTPL insurance. Dahil ito ay mandatory, hindi mo talaga itong pwedeng iwasan o avoidance. Dito lang ako kumuha sa norte at standard insurance ang aking napili. Pagdating ko, agad akong na-accommodate ng staff nila. Binigay ko agad ang aking mga dokumento, ORCR, pati na rin smoke emission test na resulta. Hindi ako pinaghintay ng matagal kaya tuloy-tuloy ang galaw ng araw ko sa kanila. Umabot lang ng 10 minuto ang proseso ng insurance. Kaya hindi ka maiinip at makakamove on ka agad sa next step na compliance. Nagbayad ako ng 300 pesos para sa CTPL insurance coverage ng motor ko. Sa halagang ito, secured na ang requirement ko para sa LTO. Binigyan nila ako ng 2 kopya ng insurance, isa para sa akin at isa para sa LTO. Paniguradong okay na to at kumpleto. May kasama rin itong official receipt bilang patunay na bayad, kaya wala ka magiging problema pagdating sa verification at sa susunod na yugto ng lakad. At dahil tapos na ang requirements na 2, kulang pa tayo ng isa. Ang susunod natin gawin ay kukuha tayo ng stencil ng ating motorsiklo. At dahil tipid tips ito, tayo na lang kukuha ng stencil ng engine number, chassis number ng
ating motorsiklo. Maganda lang kayo na scotch tape, white band paper, carbon paper at gunting. Dahil scooter ang motor ko, nasa ilalim ng upuan ang chassis number nito. Ang una mong gawin, pahidan mo lang ng carbon paper ang buong chassis number. Pahidan mo lang ng maayos para pagtapat natin ng scotch tape, ito ay tatagos. At heto na, itapat na natin ang scotch tape at tingnan natin ang resulta. Pagkatapos mong itapat, guntingin mo lang ang scotch tape ng saktuhan at sapat. At idiin mo ang iyong kamay para ang mga numero nito ay lilitaw sa scotch tape ng pantay. Makikita ang mga numero nito ay asul ang kulay. At dahil tapos na tayo mag-stencil ng chassis number, idikit mo lang ito sa white band paper. Dito naman tayo mag-stencil sa ating engine number. Sa mga hindi pa kabisado, makikita mo yung engine na numero sa ilalim ng iyong motorsiklo. Dito lang yan sa baba, malapit sa center stand nito. Kung ano ang proseso mo kanina pagkuha ng chassis number, ganun din dito sa engine number. Fast forward na lang natin to. Dito na may stencil na tayo ng engine number ng ating motorsiklo. Dahil tapos na tayo sa requirements na tatlo, dumiretso na tayo sa Medellin LTO. Ito na ang pinaka main event kung saan matatapos ng aking mission sa motor registration. Napansin ko lang dito sa LTO Medellin bago na ang kanilang office kasi noon medyo mainit pa at sa tent lang sila nagtiis. Ngayon may isa silang fabricated container house na sila at may aircon pa at yung iba ay nanatili pa rin sa tent nila. At tayo na, naihanda ko na ang lahat ng dokumento ko para hindi na tayo magtagal dito, didiretso na tayo sa verification stage na proseso. Dinala ko ang aking OR at CR ng motor ko, CTPL insurance at smoke emission test result. Ibinigay ko ang mga ito sa verifier ng LTO. Siya ang mag-check kung kumpleto ang dokumento bago ka makapasok sa susunod na yugto. Mabuti na lang at kumpleto ang dala ko, kaya agad akong binigyan ng MBIR form para sa inspection flow. Pinunan ko ang MBIR form base sa details ng Certificate of Registration ng motor ko. Madali lang ito basta marunong kang magbasa at magcopy ng tamang impormasyon dito. Matapos kong punan lahat ng mga detalye, ang stencil ng engine number ko at chassis number ko ay nakaready. Ang una mong makikita dito sa baba ay ang engine number dito sa kaliwa. Kaya guntingin mo na ang stencil number mo at idikit mo dito sa dulo. Ganon din ang proseso sa stencil ng chassis number mo sa kanang banda nito. Matapos kong punan lahat ng MBIR form, ibinigay ko ang lahat ng dokumento sa guard dito. Siya na bahala mag-forward nito sa loob para ma-line up sa inspection personnel ng LTO. Ilang minuto lang, tinawag na ako para sa motor vehicle inspection. Dito na susubukan kung pasado ang motor mo sa standard condition. Lumapit na ang LTO inspector at sinuri ang kabuuan ng motor ko. Buti na lang stock lahat kaya wala siyang nakikitang problema o pagbabago. Pinastart niya ang motor ko gamit ang starter button at agad naman itong umandar, senyalis na maayos pa ang kondisyon ng ignition. Pinailaw niya ang headlight para ma-check ang high at low beam. Parehong gumagana kaya pasado sa unang bahagi ng beam system. Sinubukan din ang left signal light ng motor ko at maayos naman itong kumikislap kaya walang problema sa left flow. Sumunod naman ang right signal test. Gumagana rin ito kaya kumpleto ang ilaw system ng unit ko sa test. Pinatest din niya ang rear brake kung kumagat at umilaw ng maayos ang motor ko. Ganon din sa front brake ng motor ko. Nag-function naman lahat kaya ito ay pasado at walang aberya kaya tuloy-tuloy ang inspection flow. Huling sinubukan ang busina. Malinaw naman ang tunog kaya pasado ako sa final check ng kanilang sistema. Sa kabuuan, pumasa ako sa inspection. Masaya ako dahil wala akong kailangan ayusin o correction. Naghihintay na lamang ako para sa payment stage at ilang minuto lang tinawag na ang aking pangalan sa next page. Nagbayad ako ng 259 pesos para sa motor registration, isang halaga na sulit para sa legal na paggamit ng motor sa nation. Umabot ng halos 1 oras ang buong proseso dito sa Medellin LTO dahil may pila rin pero manageable naman kung may tiyaga ka dito. Ngayon pag-usapan na natin ang total na nagastos ko para magkaroon ka ng idea kung magkano ang ilalaan nito. Sa smoke emission test, gumastos ako ng 450 pesos. Sa CTPL insurance ay 300 pesos. At sa 2026 registration fee ay 259 pesos. Pinagsama-sama ko lahat at umabot ito ng 1,009 pesos ang aking nagastos. Kung iisipin, mas makakatipid ka kung ikaw mismo ang gagawa dahil hindi ka nagpa-fixer at kontrolado mo ang bawat galaw na proseso na tama. Bukod sa makatipid ka, matututo ka pa sa kanilang sistema dahil alam mo ang tamang proseso at hindi ka maluko ng iba. Huwag matakot sa tamang proseso dahil kayang-kaya mo to. Basta't may guide ka at tamang impormasyon, siguradong matatapos mo. Ang vlog na to ay gabay para sa bawat rider, lalo na sa mga first time na gustong matuto sa tamang order. Sa simpleng hakbang, malayo ang mararating mo basta't disiplinado ka at sumusunod sa tamang proseso. Kaya kung may balak kang magre-register ngayong 2026, sundin mo lang itong flow at makikita mo madali lang pala kung alam mo ang tamang gawin at proseso.
piso. Sana makatulong sa inyo ang vlog na ito dahil umabot ka dito sa dulo ng aking video. Pwede ba tayo makahingi ng pabor sa pag-subscribe sa aking YouTube channel dahil ang goal natin ngayong taon mag 1,000 subscribers. If you subscribe, much better. Maraming salamat sa panonood mga kamotor ko. Ride safe palagi at kita-kita tayo sa susunod na adventure. Ingat sa biyahe at enjoy your trip. See you. Peace out.